Taon niya sa Itono pero natapik niya papunta kay Pulístico. Steal by Vince Season. Naagaw naman ni Pumarin. At nandito si Pumarin, binigay kay Alvarez. Alvarez lumipad. Ginamit ang banda. Ang sarap sumama doon, ano? NBA or National Basketball Association, ang pinaka-the best basketball league na pinapangarap paglaruan ng mga ballers sa angmang sulok ng mundo. Pag sinabing NBA, si Michael Jordan na nga ang pinakamatinding nag-iwan ng tatak o pangalan sa larangan ng basketball. Dahil mahilig magkumpara ang Pinoy nung dekada 80 hanggang early 2000s, may naikukumpara kay Michael Jordan na naglaro sa ating pambansang liga na PBA dahil sa kanyang acrobatic moves at takdakan. Huwag na natin patagalin pa. Kilalanin natin ang binansagang Mr. Excitement na si Bong Alvarez. Paul Beleno Alvarez or mas kilalang Bong Alvarez, pinanganak noong June 15, 1968 sa Quiapo, Maynila. May taas itong 6 feet at ngayon may edad na 55 years old. Ang kanyang ama nga ay isang militar. Sa edad na 7 years old mahilig na ito sa basketball at sumali sa liga ng mga barangay. Halos lahat na yata ng sports ay nahiligan nito, pero basketball nga ang minahal nito. Sa murang edad nga, para makatulong sa pamilya, nagtinda ito ng dyaryo sa Quiapo. Masasabing ang talent is built and not born. Dahil habang nahihilig ito sa basketball, siya namang kulelat ito sa paglalaro. Di wala itong alam na galaw at rebound nga lang ang tanging alam nito gawin. Pero dahil nga porsigido itong gumaling at lumakas, wala itong ginawa kundi magpalakas. Madaling araw pa nga lang, gising na ito para mag-jogging. Hindi nga ito nakakapasok sa eskwelahan para lang makapaglaro ng basketball. Kung meron ngang batang Quiapo sa TV, eto nga si Alvarez ang masasabi nating original batang Quiapo. Dito ito pinanganak at dito din ito nakapagpalitan ng muka sa mga nagagalingang naglalaro ng basketball sa Quiapo. Dahil nga sa pagpapalakas nito, 14 anyos pa lang dumadakdak na ito. Sa lakas na nga nito maglaro, nahuhugot na ito sa iba't ibang barangay para maglaro ng may katumbas na bayad. Kaya dito na nagsimulang makahawak si Alvarez ng pera dahil sa basketball. Nung ito ay 14 anyos, naglaro ito sa Bicol para sa Open Junior. Basigit nga na mas matatanda ang mga nakakalaban nito. Dahil nga nasanay itong mas matatanda ang nakakalaban, minamani na lang nito ang ibang nasasalihan nito. Uma-average lang naman ito ng 80 points kada laro. Ibang klase, di ba? Pagdating ng high school, ito ay nag-aral at naglaro sa University of Manila. Dahil sa galing nito maglaro nung high school, ito ay namataan ni San Sebastian College coach Francis Rodriguez at dinala niya ito sa San Sebastian para maglaro. Nang panahong yun, matagal ng gutom sa kampyonato ang Baste. Pero sa pagdating ng rookie na si Alvarez, tinulungan nito ang Baste to win their second championship in the NCAA. In 1987, isa si Alvarez sa napili na college player para maglaro sa Philippine National Team to the ABC Youth Championships. Naisali din ito sa RP Basketball Team para sa William Jones Cup at sa ABC Championship sa Bangkok. Naglaro din ito sa Magnolia sa Philippine Amateur Basketball League or PABL under coach Derek Pumarin. Pagdating ng 1988, sa huling taon nito sa San Sebastian, binigyan na naman nito ng kampyonato ang Recto-based college na Baste. Pagdating ng 1989, Alaska Milkmen selected Alvarez for 4th overall pick in the PBA draft. Nagpakitang gilas agad ito pag-apak sa PBA. Nagustuhan at naging crowd favorite agad ito dahil sa kanyang high-flying antics. Kalaunan dahil nga sa mga pambihirang pinapakita nito, nabansagan itong Mr. Excitement ng mga TV announcer. In his sophomore year, exactly on April 26, 1990, gumawa ito ng 71 points in one game victory over Formula Cell. Dumating ang taong 1990 na-injured itong sa Alvarez Achilles, dahilan para magpahinga ito sa paglalaro ng dalawang conference. Pero nang bumalik ito sa paglalaro, tinulungan ni Alvarez ang Alaska para masungkit ang kauna-unahang kampyonato ng Alaska sa PBA. Nagkaroon nga sa Alvarez ng contract dispute sa Alaska at the start of the 1993 PBA season, dahilan para lumipad muna ito pa Amerika. Pero pagbalik nito ng Pilipinas, tinirade agad ito sa Santa Lucia kapalit si Bong Hawkins. Sa Santa Lucia nga, naging main man ito ng team. Naitanghal pa nga itong Comeback Player of the Year by PBA Press Corps. Naging journeyman na nga sa Alvarez na makikitang palipat-lipat ng teams. Nagpakitang ginas ito sa Shell. After noon, sa San Miguel na mas lalong dumami ang mga highlight reels na ginagawa nito ni Alvarez.
dito ay lalong nakilala si Alvarez ng mga batang 90s. Dito nga nakukumpara si Alvarez kay Michael Jordan dahil sa mga high-flying moves nito at dakdakan. At lalo na ang jersey number nito ay 23 din. Dahil nga sa kasikatan nito at tikas, sumabak na din ito sa showbiz ng panahong iyon. Nang matapos ang paglalaro nito sa San Miguel, naglaro ito ng 1 taon sa Barangay Ginebra. Nang matapos nga ang kanyang Barangay Ginebra experience, naglaro ito ng panandalian sa iba't ibang team sa defunct Metropolitan Basketball Association or NBA na namayagpag din noon sa telebisyon. Nakabalik nga ito sa PBA para maglaro sa maikli lang na taon. Ito ay sa FedEx Express, sa Talk and Text Phone Pals, at sa Red Bull Barako. Makikita nga na nabawasan na ang dating sigla ng laro ni Alvarez. Siguro nga sa pagsabay na din ang edad nito. Nang matapos ang PBA stint nito, akala ng lahat tapos na ang karera ni Alvarez sa basketball. May pahabol pa pala. Dahil ito ay pumirma ng one conference sa USBL or United States Basketball League para sa Valley Dogs kasama si Vince Sison. Nang matapos nga ang buhay basketball ni Alvarez, wala na masyadong narinig ang mga basketball fans dito. Hanggang isang araw naging laman ito ng balita sa dyaryo o telebisyon. Nasangkot ito sa pinagbabawal na gamot. At aminado ito sa mga interviews na nagkaroon siya ng matinding problema sa pinansyal. Ngayon nga makikitang bagong buhay na si Alvarez at muli itong bumangon sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Sa madilim na kabanata na iyon hindi nga mabilis ang pagbabago. Pero dahil sa lakas ng pananampalataya at sa mga sumusuportang mga tao sa paligid, naging posible ang pagbabago. Mapasa hanggang ngayon special pa din sa puso ng mga Filipino basketball fans si Alvarez. An icon, a legend, at isang paalala na ang basketball ay kasangsayan ng pagkapanalo sa buhay. Dumaan man ng ilang dekada, nag-iisa lang ang Mr. Excitement, si Bong Alvarez. 3 points, wala. Pero Ginebra, isang set na meron sila yung kanilang 3-point shooting. At as we see, Alvarez, format lang. Mga iba natin nakilala dyan. Isang turnover na naman. Tatlong turnover, tikit-tikit. Tinapos ni apat dito sa isa ng San Miguel sa ating third quarter, 6 minutes left. Andito sa gilid si Alvarez, jumper. Ayun, may trophy din yung third place Meron. Oy, nako, Alvarez na naman. Yun ang pan-trophy lang. 8 seconds shot lang. Kumatake si Alvarez. Ay! Kuneta. Panonorin natin sa ating screen. Umatake si Alvarez. Hinawi yun. Naglagang bola kay EJ File. Sukal pa lang inabot. EJ File. Si Alvarez. Sukal pa lang naman si Luxik. Meron tayo. Titignan natin si Marlo dito. Out of frustration. Naghahawa ka na dyan. Out of frustration. Dito. Bago po ang bola. At kanya-kanyang kapit sila. Ito, tingnan mo. Ano supalpal. Ayun. Huli.